ano? Kagaya nung kay Kibuloy, nakialam na din ng DOJ nung nagtatago. Nung nagtatago pa lang ho mga kababayan, itong si Kibuloy, ayaw umattend ng hearing, ayaw umattend ng Senado, Kongreso, ayun, nakialam ang DOJ. Sabi, naku, etong mga kaso pala nitong mga to, lahat dinismiss sa Davao. Baka merong hindi ayos na gawain dyan sa Davao. Kaya naman, mga kababayan, sabi, pinabuksan, tingnan nyo ulit nga yan. Dapat ba talagang i-dismiss yan? Nalaman po, naku, kailangan buksan ulit. Mukhang may irregularidad na nangyari. O ilipat sa Pasig at ilipat sa Mandaluyong ba yung isa? Sa Pasig at sa Quezon City. Ayun po, baka mangyari kay Harry Roque yan. Naku, Roque, kaya ikaw mag-isip-isip, no? Kesa yung ginagawa mong pagtatago na yan, humarap ka bilang lalaki. Pasensya na po sa naisingit natin. Tuloy. Of legislation kaya kung meron pong tinatawag na prima facie evidence yan, DOJ na. Sinabi naman ng DOJ na sila ay makikialam ba tungkol dito. Pero hindi pa tapos to, kabayan, sapagkat marami pa dapat ni pigain kay Colonel Garma tungkol sa kasong ito. So marami pa tayong itatanong mo sa kanya? Marami po. Marami. Kasi nga daw po mga bossing, madami pa daw hindi nasasagot na maigi. No? Siguro medyo mahaba-haba pa to kay Garma. Pero tingin ko yung pagsisiwalat niya, yung pagsasabi niya at pakikipag-cooperate niya mga bossing, yun yung magiging susi para maging state witness siya. Ako naniniwala ako posible. Sabi nga nila, yung mga nagiging state witness o yung mga pumapasok sa Witness Protection Program, sila yung mga OAT o yung mga tao na hindi sila yung pinakatuktok. Merong mas mga malalala yung ginawa sa kanila at yun yung mga ituturo at yun yung mga bibigay niyang impormasyon, mga bossing. Ibig sabihin, marami pa tayong ipalilinaw ho sa kanya. Ika nga. Totoo po yun, kabayan. Opo. Like for example, Congressman, anong pagka nahumarap uli sa inyo, ano ho ang unang ililinawin niyo sa kanya? Actually, kanya nang nireveal ang reward system. Reward system, okay. Nandun pa lang tayo sa reward system. Kumbaga mga boss, paano pa lang yan? Yan pa lang po yung tip of the iceberg, mga bossing. Pero nakakapagod po yung quad ko. Minsan, mag-uumpisa alas 10 ng umaga, matatapos alas 12 ng gabi. Biruin niyo po yun. Talagang exhausted yun, ha? Tapos ikaw yung nando sa hot seat. Ikaw yung nasa gitna, mga bossing. Mabuti na lang, masarap siguro ang pagkain dyan sa Kongreso at sa Senado. Senator Robin, masarap po ba yung pagkain dyan sa Senado? Mukha naman po masarap, napapahawi kayo sa bigote ninyo Ginagawa, ang nais naming ilibis sa kanya ay yung mga siyam ang pinatay na mayor o ang kanya lamang na talaga. Grabe ang dami siyam pala yun. Pasok doon sa 30,000. Siyam na mayor, ha? Hanggang pinaliwanag yung di ka pati si Kabayan, siyam pala. Ang dami. Patay kay Mayor Halili. No? Sapagkat sinabi ko rin sa kanya yung pagkapatay ni Mayor Perez doon sa yung mayor ng Los Baños. Nang napagbintangan ay konsehal ng Los Baños. Yung po yung nakakulong. Nako, kailangan. Isa pa yun. Kung sakali na napagbintangan lang yun, dapat makalaya po. Nasasayang po ang panahon ng buhay na makasama yung mga mahal sa buhay nitong mga tao na ito kung napagbintangan lang po. Hanggang ngayon po, hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nakakulong yung ospital. Okay. At naniniwala po kami na pulis din ang siyang pumatay doon. Tumira. Oo. Kaya nga, alam mo, pangalawa, gayon din kay Congressman, kay Colonel Marcos, doon sa kamatayan ng Mayor Lando Espinosa. Ni-request ko rin po na dapat buksan na itong usapin na ito na nakalimutan ng buksan nung pang 2020. Kaya nga, ngayon lang sumulpot uli. Sapagkat, kabayan, alam mo naman,
ang ating mga pulis pumasok doon sa selda na nag-iisa si Mayor Rolando at binaril. So talaga nga po mga bossing na kailangan ng makialam ng DOJ, lalo na ha, para ma-resolve na po yung mga kasong ganyan. Para yung mga napagbintangan din po, makalabas na at matigil na ang pagdurusa nila na hindi naman po sila ang gumawa. Di ho ba? Yung sa Quadcom, madaliin na din. Tanungin na lang tanungin si Garma para makakilos na ang DOJ. Po nila. Oo. Pero pang napatay na isang PDL doon. Opo. Oo. Walang ginawa si Colonel Marcos doon. Ang ginawa lang niya, sinabi lang niya sa amin na sinabi niya ron sa mga kapulisan, you restrain him. Oo. Pero pagpasok doon nung Major Laraga, kasama ang 6 na pulis, pinatay. Kaya nga sinabi ko, sana dinisarm mo, tinanggal mo ang tsapa, at tinanggal mo sa posisyon. Correct. Ako po, malamang po mga bossing dito sa balita at dito sa gusto ng mga mambabatas na kumilos na ang DOJ, mag-iiyakan po itong mga DDS, mga boss, no? Ayaw na ayaw nga nila kasi ng mga ganyan. Ayaw ho nila, mga bossing, nang napapag-usapan ang dating Pangulong Duterte tungkol sa mga EJK. Ang gusto nila sila lang yung bumabatikos. Ang gusto nila puro lang sila pambibintang. Ayaw nilang nakikinig ng mga ibang mga balita. Last topic tayo mga boss kay Kerwin Espinosa naman po. No? Eto. Ayan. Kerwin Espinosa, sinasabi po dito sa usapan ni Kabayang Noli de Castro at ni Congressman Luistro, mga kababayan, no? Na mukhang yung mga binitawang salita ni Kerwin Espinosa ay posible at maaari na makadagdag sa ebidensya ng International Criminal Court, mga bossing. Pakinggan po natin yung balita. Sandali, at si Congresswoman Gervel Luistro ng 2nd District ng Batangas at membro po ng Quadcom. Magandang umaga po sa kanila, Congresswoman. Ayan. Salamat po. Good morning, kabayan. Good morning and thank you for having me here again. Pagpasensyahan nyo na po. Alam ko madami sa inyo ang sumisigaw na dapat Senado ang itinakbo ni Congressman Luistro. Pagpasensyahan nyo na po. No? Dahil nagre-election siya sa congressman. Hindi natupad yung mga sinisigaw natin na sa Senado siya. Opo, hindi ko kami... Baka 2028. Di ba? Baka 2028 tumakbo ng senador yan. Magsasawa dahil patuloy po ang lumalabas na iba't iba dito po sa hearing